Supreme Rebirth, Kabanata 71. Oo naman, tulad ng inaasahan ni Chen Lei, maraming mga master ang nagtipon dito noong mahigit 100 milya ang layo mula sa unang token area. Isa man ito sa nangungunang 10 disipulo o iba pang mga disipulo na maaaring makarating dito sa napakaikling panahon, wala sa kanila ang karaniwan. Ngayon, sa harap ni Chen Lei, may 6 na taong nakapila na humaharang sa kanyang dinadaanan. Ikaw si Chen Lei, iwanan mo ang tatak at storage ring sa katawan mo, at maaari kang bamulong. Sa 6 na tao, ang pinuno ng 6 na tao ay tumingin kay Chen Lei, at sinabing walang pakialam. Sumimangot si Chen Lei at sinabing, magnanakaw ka, kaya hindi ito sumusunod sa mga patakaran. Ang unang tao ay nagsabi, anong mga patakaran ang hindi mga panuntunan? Ang sinabi ko ay mga panuntunan, kaya ikaw ay magalang na, kung hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na makalabas ng lubusan sa kanya na ito. Galit na tumawa si Chen Lei, ang mga apo na ito ay sobrang utang na maglinis, at sinabing, paano kung hindi ko ito ibigay? Sabi ng pinuno, kung gayon ay malas ka, kailangan mong magdusa ng kaunti. May bumati sa akin at sinabing tatanggalin ka. Nag-alinlangan akong kunin ang order na ito. Ngayon ay tila, sa pamamagitan ng paraan, okay lang gawin itong solong transaksyon. Panipi. Nanlamig ang mukha ni Chen Lei, at may gustong humarap sa kanya tila na curious din itong Xuantian sect. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito sa akin? Tanong ni Chen Lei. Hindi mo kailangang malaman. Kuya, ibigay mo sa akin, basta huwag kang pumatay, magagawa mo ang lahat. Ang disipulong pinamunuan niya ay naiinip at patuloy na gumiling kasama si Chen Lei. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na kumilos kay Chen Lei. Nakita ni Chen Lei ang 5 tao na nagmamadaling lumapit sa kanya, na may panunuya sa kanyang mukha, biglang may samilaw na silver light sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang silver arc. 5 pilak na ilaw ang kumislap at lumipad patungo sa 5 pagsubok na disipulo. Nahulog sila mula sa himpapawid at nahulog sa lupang lang. Ang silver curved bow sa kamay ni Chen Lei ay natural na silver moon bow na nakuha mula sa cup ni Yizan. Ang busog na ito ay nasa 3 ranggo, at ito ay isang pinakamataas na baitang kayamanan sa mga 3 antas ng kayamanan, at ito ay napakalakas. Sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, imposibleng ganap na magamit ang kapangyarihan ng silver moon bow, ngunit ang pakikitungo sa pagsubok na alagad na ito ay isang piraso ng cake lamang. Ikaw. Nagbago ang mukha ng pagsubok na disipulong pinamumunuan niya, at ang kanyang tingin kay Chen Lei ay puno ng takot. Talagang hindi niya inaasahan na ang isang taong may tunay na antas ng cultivation sa 5 palapag ng Chi-Chi ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Tiningnan ni Chen Lei ang ulong disipulo na parang siya ay malaya, at ang silver moon bow sa kanyang kamay ay mahigpit na ikinulong siya, at sinabi, sabihin mo sa akin, kung sino ang humiling sa iyo na makitungo sa akin, maaari kong iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, ang iyong mga layunin ay magiging parehos sa kanila. Panipi. Itinuro ni Chen Lei ang 5 tao na nahulog sa lupa. Lahat ng 5 ay tinusok sa hita ng mga bakal na palaso ni Chen Lei. Walang oras para sa 2 o 3 buwan upang mabawi. Ang punong disipulo ay namutla, ngunit nang siya ay mapatay, hindi siya nang ahas na ipagkanulo ang matanda sa likuran niya, at sa wakas ay sinabi na may malamig na mukha, pinatay mo ako, hindi ko sasabihin. Alam din ni Chen Lei na imposible para sa disipulong ito na ipagkanulo ang kanyang Panginoon sa ganoong sitwasyon, kaya hindi na siya masyadong nagtanong, at ang palaso ay tumagos sa hita ng disipulo. Bumagsak ang estudyante sa lupa. Si Chen Lei ay hindi magalang. Kinuha niya ang Jade Appraisal Plaques mula sa 6 na tao, at sabay na tinanggal ang mga storage ring sa kanilang mga kamay. Lahat sila ay first level storage ring, sila ay talagang isang grupo ng mga mahihirap na multo, at ang isang tao ay may second level na storage ring sa kanilang mga kamay. Matapos maingat na suriin ang mga singsing ng imbakan ng ilang tao, hindi napigilan ni Chen Lei na mapabuntong hininga. Ang mga taong ito ay walang anumang magagandang bagay sa kanilang mga kamay, at may ilang bagay na nakikita niya sa unang storage ring. Gayunpaman, ito ay medyo kapaki-pakinabang sa huli, hindi ito libre. Tumango si Chen Lei at tumigil sa pagtingin sa lupa.
Anim na tao na may hindi mapagpanggap na ekspresyon ang sumugod patungo sa unang lugar na may mga token. Sa daan, naramdaman ng ilang bulag na hayop ang hininga ni Chen Lei, at sunod-sunod na sumugod kay Chen Lei. Pagharap sa halimaw na hayop na lumilipad, si Chen Lei ay hindi magalang. Ipinutok niya ang isang arrow sa isang pagkakataon, at nabaril ang lahat ng 7 o 8 halimaw na dumating sa isang kisap mata. Napakatumpak na pamamaraan ng arrow. Sa platform ng panunood, nakita ng maraming disipulo ang mga kilos ni Chen Lei at hindi napigil ang mapasigaw. Ha, yung bao lang. Kung walang ganoong busog, hindi tiyak kung ito ang kalaban ng 6 na taong ito. Pagnanakawan sa parehong pinto, nakakabaliw. Ang ganitong mga aksyon ay lubhang nakakahiya para kay Shen Tianzong. Ilang malamig na boses ang tumunog, na inaakusahan si Chen Lei na hindi sinamantala ang apoy, ngunit walang nagbanggit sa 6 na taong ito noong una, ngunit pareho sila ng ideya. Si Chen Lei ay nasa Trial Valley, natural na imposibleng malaman ang mga akusasyon ng mga taong ito, kahit na alam niya ang mga akusasyon ng mga taong ito, hindi niya kailanman papansinin ang mga ito. Para sa mga gustong magnakaw sa kanya, dapat may kamalayan siyang ninakawan. Hindi nagtagal, si Chen Lei ay sumugod sa unang lugar, kung saan mayroong isang maliit na amethyst vein na mayaman sa amethyst. Naminahan na lang itong amethyst vein. Matagal nang mina ang malalaking halaga ng amethyst ore. Ilan lamang sa mga amethyst ore ang natira. Ang misyon ni Chen Lei at ng iba pa ay mangolekta ng 10 amethyst ore sa lugar na ito bilang isang token. Inilibot ni Chen Lei ang kanyang tingin patungo sa lugar na ito at nalaman na mayroong hindi bababa sa 20 o 30 figure sa lugar na ito, naghahanap ng amethyst ore. Si Chen Lei ay kabilang sa unang echelon na sumugod dito, at ang mga nakasugod dito sa unang pagkakataon ay hindi mahina. Lahat ay nag-iingat sa isa't isa, ngunit wala pa silang ginagawa. Sa bagay, maaga pa lang at walang gustong magsimula. Nasakta ng magkabilang panig, kaya ang mga tao sa likod lamang ang maaaring magsamantala dito. Kaya naman, bagamat may 20 o 30 katao sa lugar na ito, pinigilan ng lahat ang kanilang mga sarili, hindi agad sila gumawa ng anuman, ngunit ang bawat isa ay nag-okupa ng isang lugar upang maghanap ng mga amethyst. Umikot din si Chen Lei sa isang lugar at naghanap ng mga amethyst. Hindi nagtagal, nakakita siya ng 2 amethyst at tinipon ang mga ito. Ikaw, lumabas ka. Biglang lumitaw ang isang disipulo ni Zuan Tianzang malapit kay Chen Lei, at sinigawan si Chen Lei na may malungkot na ekspresyon. Kumunat ang noo ni Chen Lei. Ang disipulong Shen Tianzong na ito ay kararating lang dito, at tila kinurot siya bilang isang malambot na persimmon. Si Chen Lei ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at ibinato ang kanyang kamao sa disipulo ni Shen Tianzong. Napakatapang. Nakita ng disipulo ni Zuan Tianzang na walang sinabi si Chen Lei, kaya ginalaw niya ang kanyang kamay. Bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, at binati niya si Chen Lei gamit ang isang palad. Nag-cruise ang mga palad, at ang disipulong Shen Tianzong na ito ay lumipad ng pabaligtad. Isang hitsura ng hindi kapani-pani walang takot ang bumungad sa kanyang mukha, at nahulog sa grabo na dalampasigan na 20 metro ang layo ng may isang flash. Dam, hindi ako nagpapakita ng lakas at tinatrato akong parang may sakit na pusa. Ako ba ay isang pusa o isang aso na naglakas loob na pag-alitan ako? Lumabas si Chen Lei ng mahigit 20 metro at lumapit sa disipulong Shen Tianzong na binugbog para sa mukha ng dugo, at sinabing may malamig na mukha. Kabanata 72. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking nakatatandang kapatid ay isang panloob na disipulo. Mas mabuting huwag mo akong pakialaman. Ang disipulong Shen Tianzong na binugbog ni Chen Lei ay naikuyong ang kanyang mga kamao at nauutol kay Chen Lei at sinabing, "Naglakas loob ka pa bang takutin ako ngayon?" Nagpakita ng masamang ngiti si Chen Lei, at kinuha ang assessment jade plaque sa leeg ng kanyang disipulo. Pagkatapos, tinapik niya ang mukha ng disipulo at sinabing, "Ako si Chen Lei. Tandaan ang pangalang ito. Sa sandaling lumabas ka, kapag humingi ka ng paghihiganti sa iyong panloob na kapatid, huwag maghanap ng maling tao at umalis ka dito." Panipi. Pagkatapos magsalita, si Chen Lei ay sumangot ng malamig, at ang mga disipulong Shen Tianzong na ito ay nagmamadaling tumakbo palayo. Tumakbo siya at sinabi, "Chen Lei, naaalala kita,
hihintayin mo ako, hindi malulutas ang problemang ito. Napakaraming bagay na walang saysay. Sinipa ni Chen Lei ang isang bato at binaril ito patungo sa disipulong Shen Tianzong na tumakas ng halos 100 metro. Sa isang putok, natigilan niya ang kanyang alagad, at ang mundo ay ganap na tumahimik. Nang aimpake ni Chen Lei ang mga disipulong Shen Tianzong na ito, maraming mga mata sa paligid niya ang tumingin kay Chen Lei. May bantay, pag-aalala, at provocation sa kanilang mga mata, ngunit ang lahat ay pansamantalang pinigilan ang kanilang sarili at hindi kumilos. Sa ilang sandali, nakolekta ni Chen Lei ang 10 amethyst at aalis na sana. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumitaw ang isang figure sa direksyong ito. Ang figurang ito ay nakasuot ng damit na may dugo, at ang kanyang mga kamay ay nakasuot ng itim na bakal na wolf claw na guwantes. Naglabas ng matibay na aura ang kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang figure na ito, ang temperatura sa buong lambak ay bumaba ng higit sa 10 degree. Ang taong nagpakita ay walang alinlangan na ang Little Wolf King. Dahan-daang nilibot ng Little Wolf King ang buong lambak na may nakamamatay na tingin, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo kay Chen Lei. Ikaw ba si Chen Lei? Lumapit ang Little Wolf King kay Chen Lei, at magalang na nagtanong ng walang pag-aalinlangan. Tumayo din ng tuwid si Chen Lei, tumingin sa Little Wolf King, at nagsabi, "Oo, ako si Chen Lei, ano ang pangalan mo?" Malamig ang boses ng Little Wolf King, at sinabing, "Maaari mo akong tawaging Little Wolf King, tatanungin kita, napatay mo ba ang Blood Wolf Army sa Qingyang City mahigit 10 araw na ang nakalipas?" Tumango si Chen Lei at nagsabi, "Oo, ginawa namin ito ng Qingyang City." Upang maging tumpak, ang impormasyong ibinigay ko, ang plano ng labanan na nilikha, at ang pagpatay sa porma sayon ng pagtambang. Alam ni Chen Lei na ang munting hari ng lobo ay narito upang humanap ng kasalanan, at walang dapat itago, kaya kinuha niya ito ng mag-isa. Lumitaw ang hangarin sa pagpatay sa mga mata ng Little Wolf King, at mahina ang boses nito at sinabing, "Okay, aminin mo na lang. Masasabi ko sa iyo na ang Blood Wolf leader na namatay sa Qingyang City ay pangalawa ko, tiyuhin. Isang araw, ako mismo ang maghuhugas ng iyong Qingyang City at ipaghihiganti ang aking pangalawang tiyuhin." Panipi. Ang mababang tono ng munting lobo na hari, tulad ng isang multo ng paglilinang na umaangat mula sa impyerno, ay nagpapalamig sa mga tao. Ang mga mata ni Chen Lei ay pumutok din sa layuning pumatay. Ang puot sa pagitan niya at ng Little Wolf King ay ganap na imposibleng magkasundo. Ang dalawang panig ay dapat nahahati sa kapanganakan at kamatayan. Agad siyang ngumisi at sinabing, "Talaga, pero gusto mo ring mabuhay hanggang doon." Panipi. Sinabi ng Little Wolf King, "Mukhang napaka-confident mo, napakahusay. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Kapag nagkaroon ng dugo ang Qingyang City sa hinaharap, hahayaan kitang masaksihan ng sarili mong mga mata." Si Chen Lei ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan, at sinabi, "Kung ito ang kaso, lumaban tayo, maaari ka bang maglakas loob na makipaglaban sa akin sa buhay at kamatayan?" Sinabi ng Little Wolf King, "Bakit hindi ka manggahas?" Sinabi ni Chen Lei, "Kung gayon, pipirmahan ba natin ang status ng buhay at kamatayan?" Nang malapit ng pipirmahan ni Chen Lei at Little Wolf King ang life and death status, biglang may boses na umalangaw sa hangin, "Chen Lei, Little Wolf King, ito ay panahon ng pagsubok, at hindi pinahihintulutan ang mga laban sa buhay at kamatayan. Kung gusto mong magkaroon ng life and death battle, magagawa mo. Pagkatapos ng pagsubok, pumunta sa Yuan Wu Peak para sa isang tunggalian." Panipi. Ang matanda ang namamahala sa aktibidad ng pagsubok na ito. Ipinakalat niya ang tunog sa pamamagitan ng porma sayon. Nang marinig ito, medyo nagalit ang Little Wolf King. Malamig niyang tiningnan si Chen Lei at sinabing, "Mukhang mabubuhay ka pa ng ilang araw." Sinabi ni Chen Lei, "Ito ang gusto kong sabihin. Dahil hindi mo kayang labanan ang buhay at kamatayan, kung gayon, ang pagpapabe sa iyo na mawala ang iyong mga kwalifikasyon para lumahok sa mga pagsubok ay isang maliit na aral para sa iyo." Ang maliit na hari ng lobo ay umungal, hindi palaging tiyak kung sino ang nagturo kung kanino, tingnan ang mga kuko. Matapos magsalita ang munting lobo na hari, nang walang kaunting babala,
direktang iginuhit niya ang kanyang mga kuko patungo sa puso ni Chen Lei. Ang kuko na ito ay malupit at tumpak. Kung siya ay nataman, siya ay malubhang masugatan kung hindi siya mamamatay, at hindi siya nagpakita ng awa. Natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. Ngumisi si Chen Lei, nang hindi umiiwas, ibinaba niya ang kanyang kamao upang salubungin ang mga kuko ng Little Wolf King. Ang paraan ng boxing ni Chen Lei ay simple at hindi mapagpanggap, walang katiting na abnormalidad, at walang anumang kagamitang pangproteksyon, gamit lamang ang mga hubad na kamao upang harapin ang kalaban. Sa mga kuko ng munting lobo na hari, mayroong isang pares ng mahiwagang bakal na guwantes na kuko ng lobo. Ang matutulis na kuko ng lobo ay parang matalas na talam, at lubhang matalas. Malas. Ang kamay na bakal ni Chen Lei ay bumangga sa mga kuko ng maliit na hari ng lobo, na gumawa ng malakas na tunog na parang bakal. Naramdaman ng maliit na hari ng lobo ang isang malaking puwersa na paparating, at hindi siya makatayo ng matatag sa kanyang mga paa, at hindi niya maiwasang umatras ng mahigit 10 hakbang. Sa sandaling ito, ang maliit na hari ng lobo ay inilagay ang kanyang tingin sa kanyang mahiwagang bakal na lobo na claw na guwantes, at lumanghap ng malamig na hangin. Ang matalim at walang kapantay na itim na bakal na wolf claw na guwantes. Ang mga kuko dito ay talagang nabali ang 3 takong. Ang natitira pang 2 ay naging distorted din at mukhang malapit na silang maghiwa-hiwalay, ngunit hindi man lang nag-iwan ng puting spot si Chen Lei sa kanyang kamay na bakal. Paano ito naging napakalakas? Bulalas ng Little Wolf King sa kanyang puso, ngunit si Chen Lei ay sumugod na muli, ang kanyang mga kamao ay nanlalaki sa kanyang mga mata. Sa mata ng munting lobo na hari, parang nawasak ang isang mahiwagang bundok. Ang malaking kamao ay nagdala ng walang kap-oras na napakalawak na kapangyarihan, at walang paraan upang maiwasan ito. Kinailangan niyang iwagayway ang kanyang mga kuko ng lobo at atakihin siya. Malas. Muling nag-cross ang mga kamao at kuko, at ang mga sulok ng mata ng munting lobo na hari ay nanliit, at ang kanyang mga kuko ay nakatiis ng daan-daang libong kilo ng puwersa. Halos mabali ang mga buto, at 2 mahiwagang bakal na kuko ng lobo ay nabali ang 3 pa. Sa iyong lakas, maglakas loob na magpanggap na isang tinidor sa harap ko. Ngumisi si Chen Lei at sunod-sunod na sinuntok. Ang bawat suntok ay kasing bilis ng kidlat at naabutan ng Mount Tai. Hinaharang ang munting hari ng lobo mula kaliwa pa kanan, sa tuwing hinahampas ng martilyo ang kanyang daliri ay kasing durog ng puso ang kanyang kamay, ang sakit. Something, napatay ang dugong lobo ni Xiao Yu. Galit na galit ang munting lobo na hari. Umungol siya sa langit at sumabog ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ginamit niya ang tanging kayamanan na taglay niya para patayin si Chen Lei. Isang dugong lobo na binago ng isang kulay dugong liwanag, direkta mula sa hari ng maliliit na lobo. Mabilis siyang lumabas sa kanyang palad at marahas na sinunggaban si Chen Lei. Ano ang dapat katakutin kung ang lobo ng dugo ay napakaliit? Binuo ni Chen Lei ng Great Desolate Fulong Fist, isang kamao na parang shooting star, isang suntok at isang suntok, simple at marahas, direktang dumurog sa dugong lobo, na binago ng ***** na liwanag at anino, sa mga fragment. Pagkatapos, biglang tumalon si Chen Lei at winalis ang kanyang paa sa ulo ng munting lobo na hari. Ang maliit na hari ng lobo ay biglang nagpaputok ng isang madugong palaso, lumipad mula 40 hanggang 50 metro, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa lupa. Hindi rin magising. Kabanata 73. Lumapit si Chen Lei sa maliit na hari ng lobo, tumingin sa maliit na hari ng lobo na walang kabuluhan na nahihirapan, at malamig na sinabi, tulad mo, nang ahas kang sabihin na ang Qingyang City ay isang bloodbath. Kung walang tao sa Xuantian sect, papatayin ko. Kung kilala mo ito, hindi mo ako guguluhin o ang Qingyang City sa hinaharap, at makakapagligtas ka ng ilang buhay. Kung hindi, hindi ka mapipigilan ng buong pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Pagkatapos magsalita, pinunit ni Chen Lei ang Jade Assessment Card mula sa leeg ng maliit na hari ng lobo, at kasabay nito, kinuha ang pulang singsing na imbakan mula sa kamay ng maliit na hari ng lobo. Pakiramdam kung ano ang pakiramdam ng ninakawan. Pagkatapos noon, umalis si Chen Lei nang hindi lumilingon, nang hindi man lang tumitingin sa Little Wolf King. Walang banta ang Little Wolf King sa kanyang mga mata. Ayaw ko.
Ang maliit na hari ng lobo ay umakyat sa lupa, ang kanyang mga daliri ay tumama sa bato sa ilalim niya. Ang kanyang mga kuko ay nabali, nahulog, at dumudugo, ngunit wala siyang alam, tanging walang katapusang puot para kay Chen Lei ang nasa loob nito, kanyang puso. Ang ganitong uri ng puot ay dapat maalis sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng tao sa paligid ni Chen Lei. Kaya lang, ang puot sa puso ni Ren Xiaolangwang ay mabangis, ngunit siya ay nahaharap sa isang katotohanan na dapat niyang tanggapin, iyon ay, sa oras na ito ng pagsubok at pagtatasa, at siya ay tunay na mamimiss, at siya ay magiging isang ganap na talunan. Isinasantabi ang munting lobo na hari, si Chen Lei ay nasa masayang kalagayan. Ngayon lang niya tiningnan ang storage ring sa kamay ng Little Wolf King. Napakaraming pera sa loob nito, kaya nakapagpadala siya ng maraming supply sa pamilya. Ngayon, ang pamilya Chen sa Qingyang City ay nasa isang panahon ng mabilis na pag-unlad at nangangailangan ng maraming mapagkukunan, ngunit ang mga mapagkukunang pinansyal ng pamilya ay hindi sapat upang suportahan ito, lalo na ang dalawang ritual ng yelo at apoy. Ang Xuantian Array na inayos ni Chen Fan ay talagang isang napakalalim na hukay, walang sapat na halaga ng mga mapagkukunan. Ang mga disipulo ng pamilya Chen ay nasa panahon din ng mabilis na pag-unlad. Ngayon ang nakatagong kapangyarihan ng pamilya Chen ay matagal nang nalampasan ng pamilya Zhao, pamilya Sun at pamilya Nie. Tiyak na sila ang pinakamalakas na pamilya sa Qingyang City. Gayunpaman, ang lakas ng pamilyang Chen na ito ay nakatago, at hindi pa sila naisa publiko. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pamilyang Chen ay masyadong mahina, at ito ang paraan ng hari upang umunlad ng dahan-dahan ng palihim, at hindi ito makatiis ng napakaraming hangin at alon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pamilya Chen ay lalakas, at kalaunan ay magiging isang malaking puwersa na parang higanti. Ang anak na ito ay masyadong sakam at pambihira, at siya ay napakabigat upang barilin sa pintuan. Ganap na labag sa batas. Sa harap ng viewing platform, galit na sumigaw ang isang elder at mariing nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa pagnanakaw ni Chen Lei. Sumang-ayon din ang ibang mga elder, ngunit ang mga tunay na high-level sect masters, tulad ni Sect Master Xuantian at ilang iba pang peak masters, ay hindi nagkomento. Sa oras na ito, sina Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong, na pinakamabilis na sumulong, ay nakarating sa pangalawang lugar. Nakaramdam ng kaunting pagod sina Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong matapos ang mahaba at tensyonado na paglalakbay at ang paglaban ng hindi mabilang na mga halimaw sa daan. Pumili sila ng isang lugar at naupo silang naka-cross-legged at nagsimulang magpahinga. Nararamdaman ni Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong ang panggigipit ng kabilang partido sa isa't isa, at malabo na naramdaman ng kabilang partido ang kanilang sarili. Kaya naman, wala ni isa sa kanilang tatlo ang basta-basta, ngunit pinipigilan pa rin ang sarili. Kung tutuusin, maaga pa, at hindi pa huli ang lahat para sabihing tagumpay o pagkatalo sa huli. Kung gagawin mo ito ngayon, ito ay magiging mas mura para sa iba. Binilisan din ni Chen Lei. Dapat mong malaman na sa loob ng 2 araw, sa 1,000 milyang kanyan, mayroong hindi mabilang na mga halimaw at mga kaaway na humaharang dito. Ito ay talagang isang malaking hamon, at kailangan niyang gawin ang lahat. Habang nasa daan, ginamit ni Chen Lei ang Silver Moon Bow para patayin ang mga halimaw na tumama sa kanya, pinapanatili ang kanyang pisikal na lakas at totoong enerhiya hanggang sa pinakamalawak. Sa oras na ito, naramdaman din ng ibang mga alagad na kasali sa pagsubok ang pressure. Sa simula, ang mga taong ito ay hindi nagbigay pansin sa nangungunang 10 disipulong ito. Gaano man katalinuhan, ang oras ng paglilinang ay masyadong maikli, walang karanasan, at ang kaharian ay mas mababa kaysa sa kanila. Paano kaya ang kalaban nila? Gayunpaman, nang makipaglaro sila sa isa't isa, natuklasan ng mga alagad na sumubok na sila ay napakalayo sa nangungunang 10 disipulo. Hindi banggitin sina Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong, na may 3 haring elepante na aura, kahit na sila ay sina Fang Xiaotian, Luo Yong, Little Wolf King, Li Qingyi, Chen Lei at iba pa, hindi sila natatalo ng walang pag-aalinlangan, kahit na higit pa o mas kaunti, hindi ito masyadong nakikinabang. Ito ay dapat gawin silang baguhin ng diskarte. Siguradong hindi sila ang kalaban ng 10 taong ito.
Gayunpaman, nanalo sila dahil sa dami ng tao. Kahit na nawalan sila ng ilan sa kanilang lakas tao, mayroon pa ring 70 o 80 tao. Basta magkaisa sila at gamitin ang Shantianzong. Hindi ako naniniwala na ang mga mahuhusay na disipulong ito na nagsisimula pa lang ay hindi masusupol ng cultivation. Sa 12-dosenang mga tao na ito, may mga tao na natural na namumukod tangi. Bagamat hindi sila kasing husay ni Chen Lei at ng iba pa, natural na hindi sila masyadong talentado para maging opisyal na mga disipulo ni Zuan Tianzang. Nagsimulang tipunin ng ilang mga pinuno ang kanilang lakas, bumuo ng mga koponan, at naghanda ng sama-samang manghuli ng mga henyong ito. Hindi nagtagal, may nagtipon ng isang pangkat at bumuo ng kabuoang 5 pangkat ng pangangaso, bawat isa ay may 12 tao. Batay sa prinsipyo ng easy first at hard later, nagsimula silang manghuli kay Chen Lei at sa iba pa. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang pagbabago sa sitwasyong ito sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang hunting squad na ito ay talagang walang silbi sa kanya. Huwag mo siyang pakialaman. If you dare mess with him, ipapaalam niya sa mga taong ito, kagilahil alas. Nagpatuloy si Chen Lei sa kanyang paglalakad, at biglang, narinig niya ang isang maingay na tunog mula sa gilid. Bilasan mo, Wu Chan, magdala ka ng team na hahawak sa akin, Feng Gang, umatake ka ng buong lakas, gumamit ng lahat ng paraan, nakatagong sandata, busog at palasu, huwag mo siyang pabagalin, pupunta tayo sa likod niya at papatayin siya. Isang clip. Kayong grupo ng mga kasuklam-suklam na tao, napakaraming tao, talagang nagtakda ng isang ambush para sa akin at nilagyan ng droga ako. Isang matinis na boses ang narinig, na may matinding galit. Haha, Ye Chuchu, ang hukbo ay hindi napapagod sa panloloko, para na tayong dalawang hukbo na nag-aaway, syempre magagamit natin ang lahat, magaan pa rin ang pamamaraang ito, ipinapayo ko sa iyo na huminto sa pakikibaka, at sumuko kaagad posible. Wala kaming ginawang kahit anong galaw, at bigla ka naming ginawa, isang walang kapantay na kagandahan. Panipi. Sabi ng isang boses na matagumpay. Pagkatapos, muli niyang sinabi, anong 10 disipulo, 10 henyo, ayaw mong kumain sa aking mga kamay. Ibaba mo muna, at pagkatapos ay pupunta ako upang harapin ang taong nagngangalang Chen Lei, na nangangahas na ***** yung storage ring ng kuya ko, this time, liwinisin din ni Lao Su. Panipi. By the way, Miss Chu, magkusa na ibigay ang iyong storage ring, huwag hayaan ang mga kapatid na gawin ito. Hindi mo iniisip yun. Sa kagubatan, narinig ang galit na boses ni Ye Chu. Kung gayon, huwag mong sisihin ang mga kapatid sa pagiging walang ingat, bigyan mo ako ng suntok, isang malakas na suntok. Ang pinuno ay naiinip, at agad na naglabas ng utos na umatake. Biglang may umuungol sa kagubatan na gumawa ng malakas na ingay. Lahat ng uri ng totoong enerhiya ng mga ilaw ay kumikislap, lahat ay umaaligid kay Ye Chu. Kabanata 74. Sa mga bundok at kagubatan, biglang dumating ang galit na sigaw ni Ye Chu at ang matagumpay na tawanan ng karamihan. Biglang, sa isang paghampas, isang matalim na palaso ang lumipad palabas sa masukal na kagubatan, at ang Xuantian sect na kumukubkob kay Ye Chu ang disipulo ay binaril sa kanyang guya at ipinako sa lupa. Ingat! May ambush. Ang disipulong Shantianzong na nataman ay agad na napasigaw sa sakit, at kasabay nito ay hindi nakakalimutang babalaan ang mga kasama sa kanyang paligid. Sino, lumabas sa amin? Lahat ng mga disipulo ng Shantianzong ay tumingin sa paligid na parang takot na mga ibon. Wow! Ang sagot sa kanila ay ang isa pang matalas na palaso ay lumipad, at ang palaso ay bumaril, at muling pinaputukan ng isang disipulo sa guya, na naging dahilan upang ang disipulo ay bumagsak sa lupa. Si Chen Lei. Sa wakas, may nakakita sa figure ni Chen Lei. Sa oras na ito, hawak ni Chen Lei ang Silver Moon Bow at tinitingnan sila mula sa 200 metro ang layo. Talagang wala na talagang mapupuntahan ang mga bakal na sapatos. Hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap na dumating. Nais kong hanapin ang iyong bakas, ngunit hindi ko inaasahan na ito mismo ang magpapadala. Sinulyapan ng isang disipulo ni Zuan Tianzang si Chen Lei may 200 metro ang layo at ninisyan. Siya ang kapitan ng hunting squad na ito.
Naabot na niya ang ika-9 na antas ng totoong Chi Realm sa cultivation suit. Napaka-talented din niya. Siya ay nagkaroon ng mga pakikipagsapalaran at ang kanyang dantian ay 2 beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang aktwal na dami ng chi sa katawan ay 2 beses din kaysa sa mga ordinaryong tao. At ang disipulong ito na nagngangalang Shen Ming ay karaniwang sapat na masigasig upang pinuhin ang tunay na chi sa kanyang katawan upang maging lubhang dalisay, at ang tunay na kapangyarihang panlaban ay sapat na upang gawin siyang lumaban sa mas mataas na antas. Minsan niyang tinaboy ang isang pangalawang antas na Ning. Ang langit na nagnanakaw ng Yuan Realm lamang, sa mga opisyal na disipulo, ang reputasyon ay napakalakas. Bukod sa pagiging malupit, si Shen Ming ay tuso din, kaya't mayroon din siyang hindi mabilang na mga tagasunod sa mga opisyal na disipulo. Sa pagkakataong ito ay nag-organisa siya ng hunting squad na kanyang mungkahi. Sa sandaling maiharap ang panukalang ito, inendorso ito ng ilang formal na disipulo sa kanyang lakas at reputasyon. Pagkatapos ng labis na pagsusumikap, 5 pangkat ng pangangaso ang nabuo. Personal na pinangunahan ni Shen Ming ang koponan at natagpuan ang bakas ni Ye Chuchu. Pagkatapos, nag-set up sila ng isang ambush. Oo naman, ang plano ni Ye Chuchu ay mahuhuli nila. Kahit saan niya naisip, makikilala niya si Chen Lei. Ang isa sa mga nakababatang kapatid ni Shen Ming ay minsang natalo ni Chen Lei. Hindi lamang ninakawan ang kanyang jade scoring medal, ngunit nabigo rin siyang panatilihin ang storage ring sa kanyang kamay. Matapos malaman ang sitwasyong ito, natural na gusto ni Shen Ming na gawin ito para sa kanyang sarili. Ang kanyang nakababatang kapatid ay naghiganti, at sumunod sa mga yapak ni Chen Lei. Ngayong nakilala niya si Chen Lei, natural na tuwang-tuwa siya at hinding-hindi siya papakawalan ng madali. Chen Lei, hayaan mong timbangin kita kung gaano kakalakas at maglakas loob na maging mayabang. Natapos magsalita si Shen Ming at kumurap sa kanyang kamay. Naintindihan agad ng lalaking ito ang ibig sabihin ng kanyang kapitan. Inutusan niya silang samantalahin ang oras para paalisin si Ye Chuchu, at pagkatapos ay muling makipagkita sa kanilang kapitan upang makitungo kay Chen Lei, at kay Chen Lei pansamantala. Kinaladkad muna siya ng sarili niyang kapitan. Agad na kinuha ng subordinate na ito ang isa pang tao at galit na inatake si Ye Chuchu, habang nag-iisa si Shen Ming, na may isang espada na humaharang kay Chen Lei. Hoy! Ang asul na liwanag ng espada ay hindi matatag, at isang asul na bulaklak ng lotus ang namumulaklak, na tumusok sa dibdib ni Chen Lei. Nilinang ni Shen Ming ang ika-5 antas ng martial arts ni Zuan Tianzang, na tinatawag na Green Lotus Sword Art. Si Shen Ming ay medyo may talento sa set ng swordsmanship na ito. Ngayon ay naintindihan na niya ang set ng swordsmanship kay Xiao Cheng. Diretso lang, at ang tunay na chi na idinagdag niya sa kanyang swordsmanship ay 2 beses kaysa sa mga ordinaryong tao sa makatuwid. Ang kapangyarihan ng sword set na ito ay nasa kanyang mga kamay, at ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa isang set ng swordsmanship, kasama ng malakas na true chi, si Shen Ming ay maaari ding mag-rank sa top 5 sa maraming eksperto sa Outer Door Realm. Ramdam ni Chen Lei ang malakas na kapangyarihan na nasa sword technique ni Shen Ming. Ang espadang ito ay hindi na mas mahina kaysa sa paraan ng baril ni Dong Shuliang, at mas malakas pa. Gayunpaman, kung gusto niyang pigilan si Chen Lei sa ganitong uri ng swordsmanship, kailangan niyang sabihin na masyadong nag-iisip si Shen Ming. Ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay nag-improve na ngayon, na may brute force na higit sa 600,000 katais, at ang pisikal na lakas ay tumutugma din sa brute force na ito, kahit na hindi siya gumamit ng kahit katiting na tunay na enerhiya, tiyak na hindi ito magagawa ni Shen Ming, lumaban. Higit pa rito, sa karanasan ni Chen Lei sa paningin, ang mga kahinaan ng hanay ng mga taktika ng espada na ito ay makikita sa isang sulyap, kaya naisip ni Shen Ming na ang isang malakas na espada ay maaaring mabali sa mga mata ni Chen Lei. Pagharap sa espadang ito, isang simpleng galaw lang ang ginawa ni Chen Lei, iyon ay, paghagis ng kamao at direktang tinamaan ang dulo ng espada ni Shen Ming. Biglang naramdaman ni Shen Ming na may dumarating na malaking puwersa. Nabali ang kanang kamay na may hawak ng espada, at ang mahabang espada sa kamay niya ay nahulog at lumipad. Dang kang, isang malinaw na boses ang tumunog, at ang mahabang espada sa kamay ni Shen Ming ay nahulog sa isang tumpok ng mga bato,
at ang mood ni Shenming ay nahulog din sa ilalim. Higa ka, malamig na ngumuso si Chen Lei, at tinapik ng palad ang dibdib ni Shenming. Ang momentum ng bodyguard ni Shenming na si Zin ay kasing mahina ng mga paputok, at siya ay nahimete. Pagkatapos nito, inilabas ni Chen Lei ang Silver Moon Bow, ibinaluktot ang busog at itinaas ang palaso, at sunod-sunod na binaril, pinaputukan ang guya ng isa pang taong umatake kay Ye Chuchu. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na lumuhod sa lupa, umiiyak. Hindi idle ang mga tauhan ni Chen Lei, at mabilis nilang inalis ang mga medalya ng Jade Mintong mula sa mga taong ito. Sa oras na ito, mayroon na siyang 20 Jade Medal sa kanyang kamay, na halos 1/5 bahagi, na napakalaking halaga. Digital. Matapos tanggalin ang Identity Jade Badge na ito, tumingin si Chen Lei kay Ye Chuchu. Sa sandaling ito, si Ye Chuchu ay nagpanik, at ang kanyang damit ay nagkaroon ng ilang pinsala, na nagpapakita ng kanyang balat na kasing puti ng taba ng kambing, at ang isa sa kanyang mga binti ay nahuli sa mga sipit ng isang mabangis na hayop, kahit na hindi ito nasaktan. Buto, ngunit may malabong dugo na umaagos mula sa mga binti. Ang higit na ikinabahala ni Ye Chuchu ay ang mahinang itim na malansa na gas sa mga mantsa ng dugo na ito ay nahayag, at kitang-kita na ang mga bakal na sipit ay pinahiran ng lason. Para sa diskarte ni Shenming, si Chen Lei ay lubos na hinahangaan. Kapag nahaharap sa isang kaaway na ang lakas ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili, natural na kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Ye Chuchu, natatakot ako na nagtagumpay na siya. Nakita ni Ye Chuchu si Chen Lei na paparating, ganap na sumuko sa pag-iisip na lumaban, at sinabing, gawin mo. Pagkatapos magsalita, ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang ulo at hinintay na kumilos si Chen Lei. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na hinintay ni Ye Chuchu si Chen Lei na kumilos. Hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata, ngunit nalaman niyang nakatitig si Chen Lei sa kanyang puting leeg at agad na namula ang kanyang mukha, at galit na sinabi niya, ano ang tinitingnan mo? Kinaparin ni Chen Lei ang kanyang ilong na medyo nakakahiya. Kanina lang ay pumikit si Ye Chuchu at itinaas ang kanyang ulo para hintiyang malaglag ang kanyang buhok. Ito ay talagang masyadong kaakit-akit, kahit na siya ay hindi maaaring labanan ito. Pinunasan ang kanyang ilong, tumalikod si Chen Lei sa paksa, at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ugali ni Chen Lei na magsamantala sa iba. Hindi ko gagawin para sa'yo. Gayunpaman, kung makikilala kita sa susunod, hinding-hindi ako magiging malambot. Panipi. Pagkatapos magsalita, sumandal siya at binuksan ang mga bakal na sipit sa ilalim ng mga paa ni Ye Chuchu. Kabanata 75. Kamusta ang sugat mo? Sinulyapan ni Chen Lei ang itim na sugat sa bukong-bukong ni Ye Chuchu at nagtanong. Small injury, walang problema. Gumalaw ang puso ni Ye Chuchu, at biglang lumipad mula sa mga damo at puno ang mga hibla ng malinaw na berdeng ulan. Parang laso, nahulog ito sa sugat sa binti. Tinakpan ng berdeng ulan ang sugat, at ang itim na miasma sa loob, mabilis na nawala sa bilis na nakikita ng mata, at pagkatapos ay mabilis na gumaling ang sugat, at sa isang kisap mata, ang sugat ay ganap na gumaling, puti at makinis, umalis, walang bakas ng peklat. Puso ng kalikasan. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, sumigaw siya. Tumingin si Ye Chuchu kay Chen Lei na may pagtataka. Ang likas na pangangatawan ng puso ay hindi isang bagay na maaaring malaman ng mga ordinaryong tao. Maging ang nakatatandang si Zuan Tianzang ay nagsuri ng hindi mabilang na mga sinaunang aklat bago siya nakatitiyak. Siya ay may ganoong pangangatawan na sasabihin ni Chen Lei sa isang subo. Oo, ito ang puso ng kalikasan, ngunit sa kasamaang palad, sa panahong ito, ang puso ng kalikasan ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Malungkot na sinabi ni Ye Chuchu, ang pinakamalaking gamit ng natural na pusong ito ay ang makipag-usap sa mga halaman at humiram ng kapangyarihan ng mga halaman, ngunit sa usapin ng pakikipaglaban, ito ay talagang mahina. Narinig ni Chen Lei ang kalungkutan sa tono ni Ye Chuchu, tumawa, at sinabing, ang puso ng kalikasan ay isang napakahalagang pangangatawan. Kahit na ito ay hindi isang malakas na punto sa labanan, ito ang pinakamataas na wizard ng alchemy. Kung kaya mong sambahin ang sekta ng Dandao, natatakot ako na ang buong sekta ay agad na ailay bilang isang kayamanan. Panipi.
Ang sinabi ni Chen Lei ay hindi malaking salita. Maaaring makipag-ugnayan ang Heart of Nature sa Wanmo, at natural na makipag-usap sa panlunas sa lahat, at bihasa sa mga katangiang panggamot. Kung nais mong pinuhin ang elixir, napakadaling dagdagan ng elixir sa pamamagitan ng ilang mga antas. Bukod dito, ang natural na puso at ang espiritual na katawan ng kanyang nakababatang kapatid na si Aoki ay may malaking pantulong na epekto. Kung ang dalawang tao ay gumamit ng paglilinang ng magkasama, ito ay magkakaroon ng hindi maisip na malaking benepisyo para sa kanilang dalawa. Ang espiritual na pangangatawan ng kanyang kapatid na babae na si Aoki, ay maaaring maging Eukaristiya na pangangatawan ni Aoki, at ang puso ng kalikasan ay maaari ding mag-evolve sa isang natural na Eukaristiya. Sa panahon ngayon, ang hitsura ni Ye Chuchu ay masasabing natural lamang ang puso, na malayo sa natural na katawan ng Eukaristiya. Kung ang Eukaristiya ay natural, hindi lamang ito makakapag-usap kay Wanmo, kundi pati na rin kay Wanmo sa panahong iyon, ito ay tunay na makakabawi sa mga pagkukulang ng hindi sapat na lakas ng pag-atake. Sa katunayan, kahit ngayon, ang lakas ng pag-atake ni Ye Chuchu ay hindi mahina, ngunit kumpara sa iba, ito ay mas malala. Totoo ba? Pagkatapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, kumislap ng husto ang mga mata ni Ye Chuchu. Sa totoo lang, lagi siyang nalilito. Hindi niya alam kung paano gamitin ang tunay niyang puso. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Chen Lei, tumalon ang kanyang puso. Medyo maliwanag. Bueno, pagkatapos ng pagsubok na ito, kung gusto mo, maaari kang pumunta sa akin at tutulungan kita. Sabi ni Chen Lei kay Ye Chuchu. Tumango si Ye Chuchu at sinabing, kung gayon, salamat Senior Brother Chen. Tumango si Chen Lei at nagsabi, okay, pagkatapos ay huminto tayo dito. Hindi ako maawa kapag nagkita tayo sa susunod. Ngumiti si Ye Chuchu at sinabing, okay, see you next time, hindi ko na sila mahuhuli. Pagkatapos magsalita, si Ye Chuchu ay naging berdeng ilaw at nawala sa kailaliman ng kagubatan. Tumalikod din si Chen Lei at sumugod sa ibang direksyon. Sa wakas, pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, nakarating siya sa pangalawang lugar. Sa kasalukuyan, sa pangalawang lugar, nagkaroon ng kaguluhan, malinaw na pagkatapos ng isang mahusay na labanan, may mga mantsa ng dugo sa lupa. Si Chen Lei ay nag-obserbo ng mabuti at nalaman na ang pagtatapos ng labanang ito ay hindi nagtagal. Sa mga bakas na natitira sa field, si Luo Yong at ang pangkat ng Pangangaso ang nangyari dito. Hindi ko lang alam kung nanalo si Luo Yong Sheng o ang pangkat ng Pangangaso. Gayunpaman, hindi nilayo ni Chen Lei na subaybayan ito hanggang sa dulo, ngunit dito, kinolekta niya ang lahat ng mga token na kailangan sa lugar na ito, at sumugod sa ikatlong lugar ng walang tigil. Sa platform ng panunood, sa mata ng lahat, ang swerte ni Chen Lei ay maganda pa rin. Kung hindi nailigtas ni Chen Lei si Ye Chuchu sa nakaraang labanan, tiyak na babangga siya sa dalawa pang pangkat ng Pangangaso. Ang dalawang pangkat ng Pangangaso, na may kabuuang 24 na miyembro, ay nagtipon at agad na inalis si Luo Yong na tumama sa kanya. Kasunod nito, natagpuan din ng dalawang pangkat ng Pangangaso ang mga bakas ni Huang Kunshan at hinabol sila sa malayo. Kung hindi, siguradong makakabangga ang dalawang hunting team kay Chen Lei. Noong panahong iyon, lumalaki si Chen Lei. Siguradong hindi kalaban ng dalawang hunting team ang lakas nito. Sa ikatlong lugar, bukod sa ilang halimaw, si Chen Lei ay hindi nakatagpo ng masyadong malalakas na kalaban. Matapos makolekta ang lahat ng mga token, dumiretso siya sa ika-4 na lugar. Sa oras na ito, kalalabas lang ni Fang Kangyu, Lu Chenghong at Emperor Jiu Yang San people sa ika-4 na lugar at sumugod sa panghuling ika-5 lugar. Nang sumugod si Chen Lei sa pang-4 na lugar, nakasalubong niya ang dalawang tao. Chen Lei, iwan mo na ang hawak mo at umalis ka na. Si Feng Xiaotian ang nagsasalita, at sa tabi ni Feng Xiaotian, nakatayo ang isang figure na madaling kalimutan ay si Li Qingyi. Talaga bang magsasama kayong dalawa? Napakunot ang noo ni Chen Lei nang makita niya sina Feng Xiaotian at Li Qingyi na malinaw na magkahawak kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na makakataka si Chen Lei. Sa viewing platform, nakita ni Elder Dong at ng iba pa si Chen Lei na pinahinto ni Li Qingyi at Feng Xiaotian, at masayang sinabi nilang lahat. So ano,
Sinabi ni Li Qingyi at Feng Xiaotian na silang dalawa ay magkaibigan na mula pagkabata, ngunit kalaunan ay inalis si Li Qingyi at nawalan ng ugnayan, hanggang sa oras na ito sa Xuantian sect, nagkita silang muli. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa ay hindi matitinag ng Xuantian Soul Cultivation Field, at natural silang bumuo ng isang alyansa ng magkasama. Shen Lei, bilang parehong pinto, ni isa sa amin ang handang tumulong sa iyo. Kung gagawin mo ang inisyatiba na ibigay ang Appraisal Jade Card, maaari ka naming bitawan. Alam mo na knockout na sa aming dalawa si Ye Chuchu, sabi ni Feng Xiaotian kay Chen Lei. Ano, inalis mo si Ye Chuchu? Biglang naging matalim ang mga mata ni Chen Lei. Hindi masama, tumango si Feng Xiaotian, at may dagdag na assessment Jade Card sa kanyang kamay. Ang numero sa Jade Scoring Card na ito ay eksaktong Ye Chuchu. Hindi inaasahan ni Chen Lei na pagkatapos na humiwalay si Ye Chuchu sa kanya, makikilala niya sina Li Qingyi at Feng Xiaotian sa ganoong kaikling panahon. Sa lakas ni Ye Chuchu, natural na wala siyang laban na harapin sina Li Qingyi at Feng Xiaotian. So ano, sa tingin mo ay inalis mo si Ye Chuchu, dapat ba akong sumuko na rin? Masyado kang walang muwang, sabi ni Chen Lei. Chen Lei, sa tingin ko wala kang kakayahang lumaban. Magkasama, kahit na hindi natin kalaban sina Fang Kangyu, Di Jiuyang o Lu Chenghong, bakit mo pa kailangang lumaban? Sinabi ni Feng Xiaotian, sinubukan niya ang lahat para hikayatin si Chen Lei na gumawa ng inisyatiba upang isuko ang paglaban. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin silang sapat na lakas upang harapin sina Fang Kangyu, Di Jiuyang at Lu Chenghong. Hindi sila handang gumastos ng sobra sa lakas ni Chen Lei. Kabanata 76. Tiningnan ni Chen Lei sina Feng Xiaotian at Li Qingyi, nang walang kaunting pag-aalala, inilagay ang Silver Moon Bow sa kanyang kamay sa storage ring, at binawi ang Lavender Longsword mula sa storage ring, at hinawakan ito, kanyang kamay, at sinabi, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman, sige. Bagamat nagsaanib puwersa sina Feng Xiaotian at Li Qingyi, naramdaman ni Chen Lei na hindi sinasadya ni Feng Xiaotian at Li Qingyi na patayin siya. Napakasimple lang ng layunin ng dalawa, ibig sabihin, ang assessment Jade Card sa kanyang kamay. Ito ay isang napakanormal na kompetisyon sa pagitan ng parehong mga pintuan. Sa makatuwid, hindi gagawa ng pabigat si Chen Lei laban sa dalawa, ngunit talagang imposible para sa kanya na ibigay ang scoring Jade Card. Nang makita ni Li Qingyi at Feng Xiaotian ang mga galaw ni Chen Lei, malinaw na imposibleng aktibong sumuko, at pinahintulutan silang iwasan ito. Nagkatinginan ang dalawa, at pagkatapos ay biglang nawala ang figure ni Li Qingyi, at si Feng Xiaotian ay naglabas ng malakas na alon ng totoong qi, at may manipis na espadang tinek sa kanyang kamay. Sa kasong ito, dapat kang mag-ingat at tumingin sa espada. Pagkatapos nito, sa mahabang espada na nasa kamay ni Feng Xiaotian, hindi mabilang na maliliit na ipoypo ang namuo mula sa manipis na hangin. Ang maliit na ipoypo na ito ay nagpalaki ng mahabang espada sa kamay ni Feng Xiaotian na parang mga pakpak. Ang bilis nito ay tumaas ng husto, at mahirap makilala sa mata. Para kay Li Qingyi, itinago niya ang kanyang anyo, tulad ng isang makamandag na ahas, na nanunood mula sa gilid, at naghihintay lamang kay Chen Lei na ihayag ang kanyang mga pagkukulang, gagawa siya ng isang nakamamatay na suntok. Maganda ang mga kilos ni Feng Xiaotian, at ang liwanag ng espada ay hindi nagmadali sa pangunahing punto ni Chen Lei, ngunit nais lamang nasaktan si Chen Lei. Bahagyang umatras si Chen Lei, iniwasan ang espadang tinusok ni Feng Xiaotian. Bagamat napakabilis ng swordsman ni Feng Xiaotian, masasabi pa nga na karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakikita ang liwanag ng espada ni Feng Xiaotian, at natama na nila ang espada. Ngunit si Chen Lei ang ninuno ng bilis ng paglalaro. Ang masining na konsepto ng hangin ay natanto ang isang antas ng detachment, at ang thunder ay kilala rin sa bilis. Sa mata ng iba, maaaring kasing bilis ng hangin at kidlat ang swordsman ni Feng Xiaotian, mahirap iwasan, ngunit sa mga mata ni Chen Lei, napakaraming pagkukulang ang swordsman ni Feng Xiaotian, at napakaraming lugar para sa pagpapabuti, at natural na hindi, mahirap iwasan. Shiche, isang matalim na tunog ng paglusob sa kalangitan ang dumating, makapal na parang ulan, at agad na bumalot sa radius na 10 metro,
na tinakpan ang katawan ni Chenlei sa ilalim ng liwanag ng espada. Masyadong matalas ang swordsmanship ni Feng Xiaotian. Nakita ko ang isang malaking bato sa likod ni Chenlei, na natagos ng umaapaw na sword chi sa isang kisap mata, na ginawa itong isang malaking salon. Ang lavender long sword sa kamay ni Chenlei ay random na umindayog sa kanyang kamay, at isang purple sword shadow ang lumitaw ng wala saan. Ang mga anino ng espada na ito ay namuo at hindi kumalat, na humaharang sa mga ilaw ng espada na isa-isang pumutok sa kawalan. Nabangga ang sword chi at umapaw sa lahat ng direksyon. Ang mga nakapalibot na bato, sinaunang mga puno, at umaapaw na sword chi ay pinaghiwa-hiwalay, at isang serye ng mga marka ng espada ang tahimik na lumitaw sa lahat ng direksyon. Naglaban sina Feng Xiaotian at Chenlei, at halos sukdulan ang mga putok. Hindi makita ng lahat kung paano pumutok ang dalawa, tanging ang liwanag ng espada na lumilipad paalang at paalang. Matalim at nagulat ang mga mata ni Feng Xiaotian, hindi niya inaasahan na napakatalino ng pagiging espada ni Chenlei. Sa oras na ito, ginagamit ni Chenlei ang Storm Phantom Sword. Ang bawat isa sa kanyang mga espada ay malalim na nakaugat sa banayad na kahulugan ng Storm Phantom Sword. Bagamat hindi ito kasing bilis ng Mantian Wind at Rain Sword, sa mga tuntunin ng liksi ay nagbabago, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa kanyang Mantian Fengyujian. Okay, dalhin mo sa akin itong Trick Rain or Shine. Habang umuungol ang hangin sa kalangitan, ang rapier sa kanyang kamay ay biglang nagbago, at ang mahabang espada ay nanginginig na naging isang ambon, makapal na puno, na may hindi bababa sa daan-daang mga sword lights na nakabalot kay Chenlei. Itong mga daan-daang sword lights, bawat isa sa kanila ay sobrang siksik, na naglalaman ng kakilakilabot na kabagsikan, pinaputok ang mahabang espada mula sa kamay ni Feng Xiaotian, at hindi ito nangyari sa maikling panahon. Nang makita ito ni Chenlei, ang lavender long sword sa kanyang kamay ay nagsimulang sumayaw ng mabilis. Dahil sa bilis ay naging malabo ang katawan ng lavender sword na tila multo. Sa kawalan, isang sword screen na binubuo ng lavender sword shadow ang lumitaw sa harap ni Chenlei, na bumubuo ng malaking fan-shaped sword shadow shield, na humaharang sa lahat ng malakas na ulan ng sword light. Sa pagkakataong ito, nang sinubukan ni Chenlei ang kanyang makakaya na harangin ang huling hakbang ni Feng Xiaotian, hindi mahalaga kung umulan o umuulan, biglang, si Li Qingyi, na nagtatago sa dilim na naghahanap ng mga pagkakataon, ay biglang lumitaw sa likod ni Chenlei, at isang matalim na mata, malamig na liwanag ang agad na tumungo sa puso ni Chenlei. Napakaganda ng timing ng pagbaril ni Li Qingyi. Sa sandaling ito, ang lahat ng atensyon ni Chenlei ay nasa Feng Xiaotian. Kahit na handa siyang magbantay laban kay Li Qingyi, ang kanyang bantay ay nabawasan sa pinakamababa sa sandaling ito. Naramdaman lang ni Chenlei ang pananakit ng kanyang likod, at hindi na niya kailangang iikot ang kanyang ulo para malaman na si Li Qingyi ang bumaril. Hindi ito kayang alagaan ni Chenlei sa oras na ito. Ang paggalaw sa harap ni Feng Xiaotian ay umulan o umaraw. Ang bawat sword chi ay naglalaman ng isang malakas na tumatagos na kahulugan. Ang ganitong uri ng sword technique ay dapat na isang espesyal na pamamaraan na ginagamit upang basagin ang armor ng katawan ng kaaway. Kahit na ginamit ni Chenlei ang mga magic trick sa Ghost Sword, hindi siya ganap na maitaboy. Bukod dito, ang nakamamatay sa likod ni Li Qingyi Thorn, ay agad na nahulog sa isang desperado na sitwasyon. Mabuti, sa entablado ng madla, nakita ng ilang matatanda ang eksenang ito at nagpalakpakan sila. Sa pagkakataong ito, dapat masumpa muli si Chenlei. Huwag kang maawa, isang espada ang tumagos sa kanyang puso, ano ang mangyayari? Ang matanda na ito ang bahala sa iyo. Tinanggal pa ni Elder Dong ang kanyang puot, hinihiling na maging mas malupit si Li Qingyi sa kanyang puso. Gayunpaman, ang ilang matatanda ay maingat na mabaigo, ang figure ni Chenlei ay biglang kumislap at nawala, at ang mga panlilinlang ni Feng Xiaotian na, hindi limitado ng ulan o ulan, halos lahat ay nahulog sa katawan ni Li Qingyi. Saan naisip ni Li Qingyi ang gayong pagbabago, ngunit hindi siya karaniwan. Sa kritikal na sandali, tumakas ang kanyang figura, naging multo at iniiwasan ito. Daan-daang butas ng liwanag ng espada ang tumagos sa mga multo na naiwan ni Li Qingyi,
na nag-iwan ng siksik at walang kalalimang mga butas ng espada na kasing laki ng hinlalaki sa matigas na lupa. Ang mga dingding ng kuweba ay patag at makinis, na nagpapahiwatig na ang liwanag ng espada ay naglalaman ng tunay na pambihirang kapangyarihan, puwersa. Well, ito ay lubhang mapanganib. Pinunasan ni Li Qingyi ang malamig na pawis sa kanyang noo, at hindi alam kung anong paraan ang ginamit ni Chen Lei ngayon para maiwasan ang nakamamatay na suntok mula sa kanyang sarili at kay Feng Xiaotian sa ganoong kaikling panahon, kahit na muntik nang magpatayan ang dalawa. Hindi nakita ng iba kung paano ito ginawa ni Chen Lei. Ang tanging bagay sa viewing stage ay ang makapangyarihang mukha na matandang sumunod kay Chen Lei, na may masayang tingin sa kanyang mga mata. Hindi ito nakita ng iba, ngunit nakikita niya ng malinaw. Ngayon lang, sa ilalim ng paanan ni Chen Lei, may mahinang electric light na kumikislap. Sa damuhan kung saan nakatayo ngayon si Chen Lei, nasunog ang ilan sa mga damo, halatang dulot ng kidlat at electric shock. Kakagamit lang ni Chen Lei ng lightning steps. Kung hindi, tiyak na masusugatan siya kapag kaharap ang mga sipit ni Feng Xiaotian at Li Qingyi. At sa ganoong lugar, hanggat nasugatan siya, malamang na maalis siya, kaya hindi nang ahas si Chen Lei na makipagsapalaran. Huminga si Li Qingyi at itatago muli ang kanyang anyo. Biglang nanlamig ang kanyang leeg, at isang mahabang espada ang inilagay sa kanyang leeg. Ang malamig na pagpatay na layunin ay nagpasigla sa kanyang pawis. Biglang tumaas ang ugat ng buhok. Kabanata 77. Lumingon si Li Qingyi at nalaman na hindi alam ni Chen Lei kung kailan siya tahimik na lumitaw sa tabi niya, nakatingin sa kanya na may malabong ngiti. Ang mahabang espada na nagpapalabas ng malamig na liwanag at inilagay sa leeg ni Li Qingyi ay nagmula sa kamay ni Chen Lei. Hanggat payag si Chen Lei, maaari niyang putulin ang kanyang ulo sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng kanyang palso. Huwag kang magulo, kukunin ko. Nauutol na sabi ni Li Qingyi, ayaw niyang subukan kung fastness ba ito o fastness ni Chen Lei. Ngumiti si Chen Lei at sinabing, alam mo ba ang kasalukuyang sitwasyon? Ihagis mo ang karatula. Hindi nag-atubili si Li Qingyi na maglagay ng marka sa kanyang leeg. Anumang iba pa, matapos kunin ang token, hindi sinasadya ni Chen Lei na bitawan ito. Boss, masyado kang malupit, iligtas mo kami. Naawa si Li Qingyi kay Chen Lei. Dahan-dahan at mariing umiling si Chen Lei, at sinabing, walang talakayan tungkol dito. Hindi ko hinihiling na isuko mo ang ibang bagay. Ito ay itinuturing na mabuti. Huwag mo akong gawin sa sarili ko. Natatakot ako na wala kang malalaman sa oras na iyon. Ang natitira, panipi. Ang mukha ni Li Qingyi ay mapotla, at kumuha siya ng isa pang 7 o 8 jade medal mula sa kanyang manggas, at ibinigay ang mga ito kay Chen Lei nang may pag-aatubili. Binitawan ni Chen Lei si Li Qingyi, pagkatapos, tumingin kay Feng Xiaotian, sinabi niya, naglalaban ka pa rin ba? Ang mukha ni Feng Xiaotian ay asul at puti, at siya ay gusot-gusot. Si Li Qingyi ay nasakop ni Chen Lei, at tiyak na imposibleng makagalaw muli. Kung mag-isa lang siya, wala talaga siyang tiwala na kunin si Chen Lei. Gayunpaman, kung gusto niyang umalis siya ng ganito, ayaw niya. Siya at si Li Qingyi ay nagsanib puwersa para harapin si Chen Lei. Ang isa ay napasuko, at ang isa ay hindi man lang ng ahas na gumalaw. Ito ay magiging hindi kasiya siya na ikalat ito sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Feng Xiaotian na kahit na hindi siya ang kalaban ni Chen Lei, gagawa siya ng hakbang. Ang reputasyon ng pagtakas ng walang laban ay isang buhol din sa kanyang karera sa paglilinang sa hinaharap. Ang mahabang espada ni Feng Xiaotian ay tumawid sa kanyang dibdib at nagsabi, pakiusap. Bahagyang tumango si Chen Lei at sinabing, okay, tingnan mo ang espada. Pagkatapos magsalita, dahan daw ang sinaksak ni Chen Lei si Feng Xiaotian gamit ang isang espada. Gayunpaman, nang makitang dahan daw ang sinasaksak ni Chen Lei si Feng Xiaotian gamit ang isang espada, ang kanyang mukha ay biglang nagbago, ang kanyang buong katawan ay pawis na parang sirup, at ang kanyang buong katawan ay tila sinapian ng isang demonyo, na may hitsura ng takot sa kanyang mukha, biglang hinayaan. Ang espada ni Chen Lei ay tumusok at inilagay ito sa kanyang leeg. Ito, boss, paano nangyari ito? Tumabi si Li Qingyi, at hindi maintindihan kung bakit mawawala si Feng Xiaotian sa kanyang normal na antas,
at hindi man lang siya makapagtago sa napakabagal na espada. Nakita mo ba ito ng malinaw? Tanong ni Chen Lei. Si Feng Xiaotian ay matino, tumungala sa langit na may mahabang buntong hininga, at nakakumbinsi na sinabi, nakikita ko ng malinaw, lumalabas na ang pagiging eskrimidor ay talagang may ganoong kaharian, salamat sa iyong payo, kung may makakamit si Xiaotian sa hinaharap, ibibigay ito ni Chen Senior Brother. Panipi. Pagkatapos, nagkusa si Feng Xiaotian na kunin ang lahat ng Jade Mintang Medal sa kanyang kamay at ibinigay ito kay Chen Lei, hinayla si Li Qingyi at umalis nang hindi lumilingon. Ang nangyari ngayon lang, hindi naman magiging tanga itong Feng Xiaotian, di ba? Kaya hindi maiiwasan ang mabagal na espada. Sa viewing platform, maraming Shantianzong disciples na nakakita sa eksenang ito ang nagbulungan at nag-usap tungkol sa isa't isa, at hindi nila alam kung anong gamot ang ibinebenta sa Feng Xiaoxian Gourd. Tanging si Sect Master Xuantian at ilang Peak Masters lang ang may hindi kapani-paniwalang mukha. Maging si Elder Dong at iba pang elder na may mga opinyon kay Chen Lei ay hindi makapagsabi ng anumang panunuya. Ang espada ni Chen Lei ay ngayon lang nakalusot sa saklaw ng swordsmanship at umabot sa level ng kendo. Sa loob ng espadang iyon, mayroong isang uri ng potensyal. Kung anong klaseng momentum ito, dahil hindi nila ito naranasan ng personal tulad ni Feng Xiaotian, kaya hindi ko alam kung anong uri ng kapangyarihan ang nakapaloob sa espada ni Chen Lei. Gayunpaman, kahit anong sense ang naintindihan niya, ipinakita nito na naabot ni Chen Lei ang antas ng kahusayan sa swordsmanship. Ang kalidad ng swordsmanship ay napabuti, at ang swordsmanship ay direktang konektado sa sword. Sa ganitong pananaw, ang mga tagumpay sa hinaharap ay talagang walang limitasyon. Anong henyo, mabuhay pa, kailangan natin siyang patayin sa lalong madaling panahon. Malamig na tiningnan ni Elder Dong si Chen Lei, nag-iisip ng mabuti sa kanyang puso. Ang mas nakakasilaw na hitsura ni Chen Lei, mas maraming basura ang dinala niya sa kanyang apo na si Dong Shuliang. Si Elder Dong ay makitid ang isip. Nang makita niya ang hitsura ni Chen Lei, lalo siyang nagselos. Lumabas na may ideya lang na turuan si Chen Lei ng matinding aral, ngunit ngayon, nasa puso niya ang hangarin na patayin si Chen Lei. Ang mga taong tulad ni Elder Dong ay susuko sa mga taong mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Para sa mga mas mahina kaysa sa kanilang sarili, ang momentum ay magiging mapang-api. Sa sandaling nagkaroon ng isang pambihirang talento sa mga mahihina, na maaaring magdala ng banta sa kanila, kahit na ang banta ay haka-haka, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang patayin ang banta sa unang lugar. Kaya, hindi kailanman binyantaan ni Chen Lei ang mga interes ni Elder Dong sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, hindi kinasusuklaman ni Dong Shuliang o ni Elder Dong si Chen Lei at inilista siya bilang target na pumatay. Kailangan kong sabihin na ito ay isang walang prinsipyong sakuna. Ha, Chen Lei, hindi ka hahayaang lumaki ng matanda. Palihim na muling nagdesisyon si Elder Dong, habang tumitingin siya kay Chen Lei, lalo siyang naging hindi kaaya-aya. Ang pag-iral ni Chen Lei ay naging buhol sa kanyang puso, at hindi maaalis ni Chen Lei ang buhol na iyon. Natural na hindi alam ni Chen Lei na siya ay naging tinek sa mata ni Elder Dong, isang tinek sa kanyang laman. Mabilis siyang sumugod sa pang-apat na lugar matapos agawin ang mga scoring jade card sa mga kamay ni Li Qingyi at Feng Xiaotian. Sa oras na ito, lumipas na ang araw at gabi, at masasabi ni Chen Lei na nasa daan na silang lahat, at walang oras para magpahinga. Kahit na ang kanyang katawan ay pinalakas at napaka-abnormal, sa ganitong uri ng crisis-ridden at mentally strained na kapaligiran, nakaramdam siya ng labis na pagod. Nang sumugod si Chen Lei sa pang-apat na lugar upang mangolekta ng mga token, natuklasan niya na talagang isang matinding labanan ang nagaganap dito. Ang mga kalaban ay hindi iba, sila ay sina Fang Kangyu, Di Jiuyang at Lu Chenghong. Ang mga kalaban ng tatlong taong ito ay malalaking halimaw na hayop na hugis unggoy na mahigit 10 metro lamang ang taas. Ito ang King Kong Violent Ape. Nakilala ni Chen Lei ang halimaw na nakipag-away kay Fang Kangyu sa isang sulyap at ang pangalan nito ay King Kong Violent Ape. Ang ganitong uri ng halimaw ay napakalakas at may mabangis na ugali. Sobrang fierce. Isang halimaw sa ika-4 na antas ng Ningyuan Realm. May 3 tao dito, at nagkataon na nakilala nila si Fang Kangyu, at nagkataon lang.
Nakita ni Chen Lei na si Fang Kangyo at ang tatlong halimaw ay mahusay na tumugma sa tatlong halimaw, at kailangan nilang handgan sila. Napakalakas ni na Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong na karapat-dapat silang mahalin ng lahat, at tatlo silang powerhouse na may aura na hari ng elepante. Kahit na humarap silang tatlo sa isang marahas na halimaw tulad ng King Kong Violent Ape, dumpensa pa rin sila at umatake, at hindi sila nagpahuli. Magkaroon ng kamalayan na ito ang Diamond Violent Ape sa ika-4 na palapag ng Ningyuan Realm. Sa normal na mga pangyayari, kahit na makatagpo ka ng isang normal na tao sa ika-7 palapag ng Ningyuan Realm, mas marami kang mananalo at mas kaunti ang matatalo. Ngunit nang makatagpo ko si Fang Kangyo at tatlong iba pang mga disipulo na hindi man lang nakarating sa Ningyuan Realm Cultivation, sila ay pinigilan at binugbog. Bakit ang malupit na King Kong unggoy na ito ay hindi nagagalit? Sinasalamin din nito ang kapangyarihan ng tatlo. Kabanata 78. Oo, may nandito na naman. Si Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong sa matinding labanan na iyon ay nahuli sa kanilang espiritu na kahit na ang karamihan sa kanilang atensyon ay nakatuon sa King Kong Violent Ape sa harapan nila, napansin nilang lahat ang pagdating ni Chen Lei sa unang bahagi, lugar. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil hindi itinago ni Chen Lei ang kanyang anyo, at lumakad ng bukas palad. Nang makita ang Fang Kangyo trio na mahigpit na nakikipaglaban sa marahas na unggoy ni King Kong, tumingin si Chen Lei sa paligid at tumutok sa lugar na ito. Sa lugar na ito, mayroong isang mahalagang espiritual na prutas na tinatawag na Yaojin Peach. Ang ganitong uri ng Golden Peach ay napakabuti para sa katawan, at ang pagkain ng isang prutas ay maaaring magpapataas ng lakas ng 10,000 katays. Siyempre, ang ganitong uri ng Golden Peach ay mabisa lamang kung kakainin mo ang una. Pagkatapos ng unang pagkain, hindi mahalaga kung gaano kakakain mamaya. Gayunpaman, ang mga gintong peach na ito ay lubhang mahalaga, at ilang mga gintong puno ng peach ang tumubo sa lugar na ito. Ngayon, oras na para mahinog ang mga Golden Peach, kaya dapat pumili ang lahat ng 5 Golden Peach bilang mga token. Walang pakialam si Chen Lei kay Fang Kangyo at sa tatlo sa matinding labanang iyon, ngunit hinanap ang Yaojin Peach Tree. Di nagtagal, natuklasan niya ang ilang nagniningning na gintong mga puno ng peach, at ang ilan sa mga nagniningning na gininto ang puno ng peach ay natatakpan ng mga prutas na nagliliwanag ng nakasisilaw na gintong liwanag. Dumating si Chen Lei sa ilalim ng Yaojin Peach Tree, tumalon sa isang sanga, at nagsimulang maghanap ng mga mature na Yaojin Peach. Ang maluwalhating gininto ang mga may lakotan ay dapat kunin hanggang sa sila ay hinog. Ang mga gintong peach na hindi pa ganap na hinog ay hindi lamang walang epekto, ngunit lubos na nakakalason. Kung ubusin mo ang isang wala pa sa gulang na Golden Peach, ang iyong buong katawan at mga meridian ay sasailalim sa metallization at magiging napakarupok. Sa mga malalang kaso, direkta kang mawawalan ng buhay. Ang pagkahinog ng Yaojin Peach ay higit na nakasalalay sa kung ang katawan ng peach ay puno ng ginto. Ang katawan ng peach ay dapat na natatakpan ng gininto ang liwanag at naglalabas ng gininto ang halo bago ito mahuhusga na hinog na. Ang mga Golden Peach na kalahating ginto, 70% na ginto o 70% na ginto ay hindi nakakain. Walang maraming hinog na gintong mga may lakotan sa puno, kaya kailangan mong maingat na tingnan ang mga ito. Mabilis na nakahanap si Chen Lei ng ilang hinog na Golden Peach, at agad na dinilaan ang isang peach sa kanyang bibig. Kinagat ang balat ng peach, ang gininto ang peach juice ay bumuhos sa bibig, purong matamis na halimuyak, na may nakakaakit na lasa. Huminga si Chen Lei at malinis na kinain ang Golden Peach na ito, maging ang peach pit ay ninuya at nilunok. Pagkatapos nito, nabunot pa siya ng ilan, pagkatapos ay nagwalas siya sa isa pang puno at namitas pa ng ilan. Sa wakas, bukod sa 5 token na iniabot, may mahigit 12 ng Golden Peach sa kamay niya, kaya napatigil ako. Tutal, noong panahon ng authentic sect trial, hindi ko sinabi na bawal ang pagpili ng higit pa. Ang mga espiritual na bagay na ito ay napakabihirang. Masarap na matikman si Ye Chenran at ang iba pa. Tsaka kung makikita ng little sister ko si Peaches na ganyan, siguradong matutuwa siya. Sa pagtingin sa gintong peach tree sa kanyang harapan, naalala ni Chen Lei ang kanyang nakababatang kapatid na si Chen Chener. Hanggat masaya ang batang babae, sulit ang kanyang ginawa.
Sa viewing platform, lahat ay natigilan. Hindi itinuturing ni Chen Lei ang kanyang sarili na isang tagalabas, tama ba? Kumain ka na lang mag-isa. Pagkatapos kumain, mamasyal ka pa. Ang gintong puno ng peach na ito ay ang pampublikong pag-aari ng sekta. Araw-araw, bawat gintong peach ay maingat na binabantayan. Nang walang pahintulot mula sa sekta, walang sino man ang maaaring bumunot nito ng pribado. Tignan mo ang itsura ni Chen Lei, kung hindi lang yung ibang golden peach, hinog na siguro lahat sa kaldero. Sa katunayan, ang gawa ni Chen Lei ay medyo authentic. Nag-iwan pa rin siya ng ilang hinog na golden peach sa golden peach tree na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring maraming mga disipulo na kailangang pumili ng mga gintong peach bilang mga token, siya ay nag-aatubili na gumawa ng isang bagay ng libre. Maraming tao, dahan-daang maglaro, mauuna ako ng isang hakbang. Nakita ni Chen Lei si Fang Kangyo at silang tatlo na mahigpit na nakikipaglaban sa marahas na unggoy ni King Kong, at sinabi sa kanila, pagkatapos ay kumaway at naghanda na umalis. Dahil sa ugali ni Chen Lei, nagalit si Fang Kangyo at ang tatlong tao. Bakit ang swerte ni Chen Lei yun? Nang mamites silang tatlo ng mga gintong peach, iilan lang ang napites nila, at hindi nila alam kung saan sila tumalon. Ang tatlong brilyante na marahas na unggoy ay nagsimulang bumangga sa kanila nang walang sinasabi, isang salita. Pinili ni Chen Lei ang higit sa 20 sa kanila. Bakit hindi lumitaw ang King Kong Violent Ape? Biglang yumanig ang lupa na parang lindol. Bahagyang ng inig ang nakapalibot na 10,000 kilo ng bato, na yumanig sa lupa at mga bundok. Pagkatapos, ang higanteng brilyante na marahas na unggoy, 2 o 3 beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong brilyante na marahas na unggoy, ay gumawa ng napakabigat na hakbang, pinaghiwalay ang kagubatan, at nagpakita sa harap ni Chen Lei. Ang marahas na unggoy na ito ng King Kong ay halos 30 metro ang taas. Ang kanyang gininto ang buhok ay kumikinang sa sikat ng araw, ang kanyang mga kalamnan ay nakaumbok, at siya ay nagtataglay ng lakas ng pagsabog. Ang kanyang mga mata ay parang 2 parol, dumudugo. Ang 2 o 3 metrong haba ng Snow White na pangil sa malaking bibig ng palanggana ay nagniningning sa malamig na liwanag, na nakatitig kay Chen Lei. Okay, hayaan mong maging isang bastard, ngayon ay maglakad ka. Nang makitang si Chen Lei ay napatigil ng marahas na higanteng unggoy, si Fang Kangyo at ang tatlo ay sa wakas ay nagkapantay-pantay, at maging ang mga matatanda sa viewing platform ay ngumiti. Utangin mo, hindi mo ba alam na ang guardian beast ng Yaojin Peach Tree ay ang King Kong Violent Ape? Ang pagpili ng 5 ng sabay-sabay ay ang maximum na limitasyon. Kung mayroon ka pa, aakitin nito ang pag-atake ng King Kong Violent Ape. Fang Kangyo ng ilang tao, bawat isa ay kumuha lamang ng isang dagdag at kinain ito mismo, na umakit sa pag-atake ng 3 King Kong Violent Apes. Wala kang sapat na puso ng tao para lunukan ang isang elepante, kaya pumili ka ng higit sa 20 ng sabay-sabay. Dam kung hindi ka hihilahin ng ganito kalaki. Sa pagtingin sa malaking lalaking ito na mahigit 30 metro ang taas at galit na galit ang mukha, si Chen Lei ay napakalaki rin, paano siya makakapag-drawing ng ganoon kalaking lalaki? Ang lakas ng higanteng King Kong Violent Ape na ito ay umabot sa ika-5 antas ng Ningyuan Realm. Ang kapangyarihang ito ay ang limitasyon na kayang tanggapin ng kanya na ito. Sa orihinal, sa dulo ng kanyan, mayroong ilang halimaw sa ika-5 antas ng Ningyuan Realm bilang huling pagsubok para kay Chen Lei at sa iba pa, ngunit ngayon, ang marahas na Diamond Giant Ape na ito ay dahil may utang si Chen Lei sa kanya, mga kamay, lumilitaw sa mukha. Sa sandaling ito, ang higanteng King Kong Violent Ape na ito ay naramdaman ang paghinga ni Chen Lei sa ilang mga puno. Ang kanyang mga mata ay lalong naging pula ng dugo, at ang aura sa kanyang katawan ay hindi mapigil ang tumaas. Sect Master, itong higanteng Diamond Violent Ape, natatakot akong hindi ito mahawakan ngayon ni Chen Lei. Gusto mo bang magpadala ng isang tao upang iligtas siya? Kung gagawin ito ng higanteng Diamond Violent Ape, natatakot ako na si Chen Lei ay masira sa unang lugar. Nasira, panipi. Ang ilang matatanda ay hindi makayanang makita ang pagbagsak ng isang wizard tulad ni Chen Lei at nagmungkahi. Sovereign, parang hindi naman kailangan. Hindi man lang humingi ng tulong si Chen Lei. Tiyak na hinarap niya ang malupit na higanteng unggoy na ito.
Sa palagay ko ay hindi natin dapat lampasan ito at magtiwala sa ating mga estudyante. Sagot ni Kuya Dong. Sa isip niya, natural niyang inisip na si Chen Lei ay hindi maaaring maging kalaban ng marahas na higanteng unggoy na ito, ngunit pinigilan niya ang Susre na magpadala ng mga tao upang iligtas si Chen Lei. Hayaang durugan ng marahas na dakilang unggoy si Chen Lei. Magiging masaya iyon. Alisin din ng buo ang buhol, bakit hindi gawin ito? Nagkatinginan si Sect Master Xuantian at ilang Peak Masters, ngunit hindi naglabas ng utos para iligtas si Chen Lei. Ang isa ay kung nagpadala ka ng isang tao na sumugod ngayon, maaaring hindi mo na maabyutan. Pangalawa, ang mga salita ni Elder Dong ay may tiyak na katotohanan. Kapag nakatagpo ng panganib ang bawat alagad, may pagkakataon siyang humingi ng tulong. Ngunit ngayon kahit na si Chen Lei ay nahaharap sa hindi pa nagagawang panganib, hindi siya humingi ng tulong, na nagpapakita na siya ay talagang may tiyak na antas ng katiyakan. Sa kasong ito, mas mabuting makita kung paano tumugon si Chen Lei sa krisis na ito. Kabanata 79. Ang 79 na kabanata ay nangingibabaw. Sa pagtingin sa galit na higanteng si King Kong Violent Ape, si Chen Lei ay lumaki rin, at sinabi sa sarili, mukhang kailangan kong lumaban sa pagkakataong ito. Umuungol. Sa sandaling ito, ang higanteng King Kong Violent Ape ay biglang umungal, hinuyam ang magkabilang kuko, at hinampas ang malakas na dibdib nito, at isang mapurol na tunog na parang drum ng digmaan ang tumunog. Ang tunog na ito, tulad ng isang tambol ng digmaan, ay nagpapataas ng momentum ng higanteng King Kong Violent Ape sa tuktok nito. Pagkatapos, ang malaking King Kong Violent Ape na higanteng palad, na may tulad bundok na presyon ng hangin, ay sinampal ng malakas si Chen Lei. Tumalon si Chen Lei, iniiwasan ang isang sampal mula sa King Kong Violent Ape. Sa malakas na tinig, hinampas ni King Kong Violent Ape ang kanyang paa sa lupa. Ang matigas na mabatong lupa ay biglang napunit, at ang malalaking marka ng kuko na 2 hanggang 3 metro ang lalim ay nakalimbag dito, na nakakatakot. Sa oras na ito, tumalon na ng mataas si Chen Lei, nag-volley sa hangin para maiwasan ang isa pang higanteng kuko na inatake ng Diamond Violent Ape, tumalon ng mahigit 30 metro ang taas, at damapo sa ulo ng Diamond Violent Ape. Pagkatapos, itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamao ng mataas, ginamit ang lakas ng kanyang buong katawan, gumawa ng isang mabangis na suntok, at binasag ng malakas sa ulo ng higanteng King Kong Violent Ape. Isang malaking bilog ng mga alon ng hangin ang sumabog palabas sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at ang gininto ang buhok sa ulo ng King Kong Violent Ape ay agad na dinurog ng malaking kamao. Malinaw na nakikita ng lahat na ang dalawang higanteng mata ng King Kong Violent Ape na kasing laki ng mga parol ay biglang bumulaga, at pagkatapos ay sumabog ng malakas. Pagkatapos, ang 7 orifice ng Vajra Violent Ape ay tuloy-tuloy na dumudugo, at ang malaking katawan ay itinulak laban kay Jin Shan, ang baligtad na haligi ng Jade, at bumagsak ng diretso sa likod, na tumama sa isang maliit na burol ng malakas, at hindi gumagalaw. Ito, sa platform ng panunood, lahat ng nakakita sa eksenang ito man ay ang Pitmaster o lahat ng mga disipulong Shuantianzong na nanunood ng labanan, ay nanatili sa pwesto, hindi gumagalaw tulad ng mga estatwang luad at mga estatwang kahoy. Isang suntok lang, ang pumatay sa isang King Kong Giant Ape Monster sa ikalimang palapag ng Ningyuan Cultivation Realm. Masyadong exaggerated ito, kahit acting, walang ganung acting. Oo. Sa sandaling ito, ang maliit na figure ni Chen Lei ay naging napakatangkad sa mga mata ng lahat, lubhang nangingibabaw. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chen Lei ay namula sa pula, at ang kanyang buong braso ay halos hindi maiangat. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Talagang hindi madaling i-install ang tinidor. Ang suntok na ngayon lang ay ginamit ang buong lakas niya. Ngayon ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay 600,000 cut-ties pagkatapos uminom ng Iron Bone Reducing Pill. Dati ay mayroon siyang higit sa 100,000 cut-ties, at kumain siya ng mga gintong peach. 10,000 kilo ng puwersa, isang suntok pababa, na may lakas na higit sa 700,000 kilo. Siyempre, ang higanting brilyante na marahas na unggoy na ito sa ikalimang palapag ng Condensing Element Realm ay parang King Kong, na may tansong balat at bakal na buto, at kamangha-mangha ang kapangyarihan nito sa pagtatanggol.
Kahit natamaan ito ng 700,000 Kati Giant Hammer, hindi ito magdaranas ng labis na pinsala. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kamao ni Chen Lei, gumamit siya ng isang mapanlikhang pamamaraan upang tamaan ang isang baka mula sa kabilang bundok, na nagpasabog ng napakalaking puwersa ng 700,000 katais ng direkta sa bungo ng King Kong Violent Great Ape papunta sa utak nito. Ang suntok na ito ay lubusang yumanig sa utak ng higanteng King Kong Violent Ape sa tubig, at pagkatapos ay ang epekto ng pagkatok sa higanteng King Kong Violent Ape sa kamatayan, ay bumulaga sa puso ng mga tao. Masyadong gwapo, sobrang cool. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga disipulo ng Shen Tianzong ang direktang humanga sa matapang na pagkilos ni Chen Liba. Isang suntok ang pumatay sa isang 20 metrong taas na higanteng King Kong Violent Ape. Ang ganitong uri ng imahe ay masyadong nakakagulat, masyadong nangingibabaw. Ito ay isang tunay na lalaki, isang tunay na lalaki. Gayunpaman, walang nakakita sa mga braso ni Chen Lei sa likod niya, nanginginig. Ang Violent Ape Skull ni King Kong ay kasing tigas ng itim na bakal, at ang lakas ng pagkabigla na 700,000 kita ay halos mapuksa ang braso ni Chen Lei. Binaril ni Chen Lei ng suntok ang King Kong Violent Ape, hindi lamang nagulat ang lahat sa entablado, ngunit si Fang Kangyu, Di Jiuyang, at Lu Chenghong ay na-stimulate din at biglang sumabog. Ang sibat ni Fang Kangyu ay gumawa ng nakakasilaw na liwanag, at pinutol nito ang ulo ng marahas na King Kong unggoy na kanyang kinakalaban. Ang buong katawan ni Emperor Jiuyang ay kumikinang sa mainit na liwanag, isang mainit na hininga, halos gawing magma ang bato, at ibinato ang 3 suntok sa dibdib ng King Kong Violent Ape. Biglang lumitaw ang isang malaking butas sa dibdib ng King Kong Violent Ape, ang puso nito ay direktang sumangga ng mataas na temperatura, at lumitaw ang itim na usok sa lukab ng dibdib. At si Lu Chenghong ay puno ng liwanag ng espada, at pagkatapos, ilang manipis na buhok na linya ng dugo ang lumitaw sa brilyante na unggoy sa kanyang harapan. Ang ilan sa mga linya ng dugo na ito, tulad ng buhok, ay nagbuga ng maraming dugo sa isang kisap mata, at ang malupit na unggoy na ito na si King Kong ay pinutol niya sa isang iglap. Kaya lang, ang malaking kapangyarihan na biglang sumabog, para sa 3 pa, sina Kangyu, Di Jiuyang, at Lu Chenghong, ay nangangahulugan din ng malaking pagkonsumo. Si Fang Kangyu, Di Jiuyang, at Lu Chenghong ay namutla lahat matapos ihatid ang malakas na suntok na ito. Nakaupo silang 3 sa lupa ng walang larawan, at bawat isa ay kumuha ng gayuma mula sa storage ring, direktang inilagay sa kanilang bibig, at nagsimulang gawing perpekto ang kanilang pagsasanay. Ha, Huang Tian deserves his heart, and it really makes me wait for this opportunity. Biglang tumawa, at isang grupo ng mga disipulong Shen Tianzong ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang grupong ito ng mga disipulong Shen Tianzong ay may bilang na higit sa 20 tao, lahat ay may mga nakaka-relax na ngiti sa kanilang mga mukha, nakatingin sa biktima, nakatingin kina Chen Lei, Fang Kangyu, Di Jiuyang at Lu Chenghong. Ang 20 disipulo ni Shen Tianzong ay natural na mga taong bumuo ng pangkat ng pangangaso. Kaya lang mayroong 5 hunting squad na binubuo ng humigit kumulang 60 tao, at ngayon ay mahigit 20 tao na lamang ang natitira. Ang iba pang miyembro ng pangkat ng pangangaso ay inalis ni Chen Lei, Fang Kangyu, at Lu Chenghong. Sa katunayan, ang 20 Shen Tianzong disciples na ito ay natalo rin nina Fang Kangyu, Emperor Jiuyang at Lu Chenghong. Kaya lang mas mabilis na tumakas ang mga taong ito, at si Fang Kangyu, Di Jiuyang, at Lu Chenghong ay tamad na habulin sila. Sa makatuwid, itinago pa rin ng mga taong ito ang kanilang mga assessment jade card at hindi inalis. At pagkatapos na ang mga taong ito ay magdusa ng pagkalugi, muli silang nasalikop, bumalik, at pinili ang isang nakamamatay na oras. Bahagyang binuksan ni Fang Kangyu ang kanyang mga mata, sinulyapan ang mga taong ito, at malamig na sinabi, natalo ka, gaano ka ng ahas. As far as your group of goods is concerned, kahit naubusan ako ng swerte, hindi ako natatakot. Panipi. Bahagyang binuksan nina Emperor Jiuyang at Lu Chenghong ang kanilang mga mata, sinulyapan ang mga taong ito, at sumili ang panunuya sa kanilang mga mata. Halata namang mababa rin ang tingin nila sa mga kriminal na sinamantala ang kanilang buhay. Para kay Chen Lei,
hindi niya inilagay ang mga taong ito sa kanyang mga mata. Sa karamihan, ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi isang mandurumog. Tama si Fang Kangyo, kahit na wala silang totoong lakas, hindi nila magagawang insulto ang mga mandurumog na ito. Ang disipulong Shen Tianzong na pinamumunuan ni Fang Kangyo at iba pa ay lubos na naiirita sa kanyang hindi pinapansin na saloobin, at ang kanyang mukha ay namula. Galit siyang sumigaw, sa oras na ito, hawak mo pa rin ang istant ng henyo, talagang hindi ka maiiyak nang hindi nakikita ang kabaong. Ngayon, sasabihin ko sa iyo na ang maliit na taong minamaliit mo ay maaari ring ianggat ang iyong ipinahayag na henyo mula sa altar. Hindi ko alam kung ano ang mood mo noon, contours pa ba ang nasa taas, hindi forever. Kabanata 80, pwede mong subukan. Sabay-sabay na sabi ni na Chen Lei, Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ang apat sa kanila ay nakatitig sa kawalan, nagkatinginan, at nagtawanan sa tacit na pagkakaunawaan sa pagitan ng isa't isa. At ang ugali nilang apat ay tumusok sa marupok na puso nitong Shen Tianzong disipulong ito. Ang disipulong Shen Tianzong na ito ay nagwagayway ng kanyang kamay at sumigaw, sabihin mo sa akin, at turuan sila ng seryoso, ipaalam sa kanila kung paano igalang ang mga nauna. Sa utos nitong Shen Tianzong disipulo, mahigit 20 Shen Tianzong disciples, tulad ng mga tigre, ang sumugod kay Chen Lei. Magandang trabaho, sigaw ni Fang Kangyo, at biglang tumayo, ang kanyang mukha ay kumikinang na may abnormal na pulang kulay, at agad na bumalik sa normal. Ang sibat sa kanyang kamay ay sumayaw, malupit na wuswang, at kumaway sa mga kapwa-disipulong ito na umatake. Dang-dang-dang. Ang lakas ng braso ni Fang Kangyo ay hindi pangkaraniwan bagamat walang tunay na enerhiya, ang malaking kapangyarihan na nasa sibat ay hindi kayang labanan ng mga disipulong ito ng Shen Tianzong. Pinalibutan sila ng mga disipulong Shen Tianzong, ngunit ang bawat sandata sa kanyang kamay ay natamba at nahawakan ng sibat ni Fang Kangyo. Lahat sila ay gamulong mula sa kanilang mga kamay at lumipad, at ang kanilang mga panga ay nabali. Si Fang Kangyo, na parang pumapasok sa isang walang nakatirang estado, ay tumapik sa kaliwa at kanan gamit ang sibat sa kanyang kamay, na hinampas ang isang sikat na disipulo sa lupa. Si Emperor Jiuyang ay ayaw ding magpakita ng kahinaan, at ang kanyang buong pagkatao ay parang toro, na laganap. Ang kanyang dalawang kamao ay parang dalawang sungay, kamao sa laman, sa bawat suntok, isang disipulong Zuan Tianzang ay kailangang sumigaw at lumipad, bumagsak sa lupa, at hindi na makabangon muli. Para naman kay Lu Chenghong, ang kanyang pangangatawan ang pinakamaganda, na may magandang set ng footwork, tulad ng suot na bulaklak at paru-paro, malayang gumagala sa gitna ng mga disipulong nakapaligid sa kanya. Isang mahabang espada sa kanyang kamay ang malamig na kumikinang. Bagamat walang aura, madaling pinutol ng espadang ito ang tunay na aura guard ng marami sa kumukubkob na mga disipulo, at pinutol ang kanilang mga daliri. Sa isang iglap, isang malinaw at maayos na tunog ang umalangaw, at ang mga sandata na nasa kamay ng lahat ng mga disipulong nakapaligid kay Lu Chenghong ay halos sabay na nahulog sa lupa. Para naman kay Chen Lei, nakatingin sa 5 o 6 na Shen Tianzong disciples na dumating para kubkuban siya, biglang nagbago ang kanyang katawan. Habang isinasagawa ni Chen Lei ang pamamaraan, 6 na magkatulad na figure ang biglang lumitaw sa harap ng mga disipulong ito ng Shen Tianzong. Ang bawat figure ay nagwagayway ng isang kamaong bakal, at tinamaan ng mga disipulong Shen Tianzong na ito ng malakas sa tiyan. Ang mga disipulong Shen Tianzong na ito ay biglang yumuko, ang kanilang balat ay naging kulay ube, at nakakulot sa lupa tulad ng mga lutong hipon, sumusuka ng marahas, at hindi na makatayo. Ilang hininga lang iyon, maliban sa disipulong pinamumunuan ng Shen Tianzong hunting team at Chen Lei at iba pang 4 na tao, wala pang 20 miyembro ng hunting team ang maaaring tumayo. Sa sandaling ito, hinabol at pinatay ni Zuan Tianzang ang pinuno ng pangkat, na halos matigilan. Tumingin siya kay Chen Lei at sa iba pa, na dahan-daang lumalapit. Para siyang kawawang puting kuneho. Nakaharap sa 4 na malalaking mabangis na lobo, sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang mga mata at nahimitay. Sa ganoong katapangan, naglakas loob akong sabihin na itataas niya tayo sa altar, na isang malaking kahihiyan para kay Shen Tianzong.
Tiningnan ni Fang Kangyo ang disipulong nawalan ng malay, at sinabing may pagkadismaya. Pagkatapos, nagkatinginan sina Fang Kangyo, Lu Chenghong, Di Jiuyang, at Chen Lei, at unti-unting tumigas ang kapaligiran. Chen Lei, hindi ko ini-expect na lahat kami ay mababa ang tingin sa iyo. Noong una, akala ko ang unang pwesto ay mula sa aming tatlo, sina Lu Chenghong at Di Jiuyang. Ngunit sa pagtingin sa iyo, ito ay malinaw na malaki rin. Karibal, magaling, 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 iyon ay kawili-wili. Panipi. Galit na sabi ni Fang Kangyo, na may matinding pagnanais na lumaban. Tumingin din sina Lu Chenghong at Emperor Jiuyang kay Chen Lei. Sa nakalipas na 2 araw, nagseselos silang dalawa ni Fang Kangyo sa isa't isa, at sa huli hindi talaga sila nagsimula, dahil lang sa takot silang kunin para magbid. Ngayon na tila 4 na lamang sa kanila ang nakarating sa dulo sa buong kanyan, oras na para ay anunsyo ang nanalo. Ibinuka ni Di Jiuyang ang kanyang bibig at sinabi, ngayon ay nasa ika-4 na lugar pa rin tayo, nagmamadali tayo sa huling hantungan ng ika-5 lugar, at pagkatapos ay ang laban. Mabuti, nag-alab ang mga mata ni Fang Kangyo at Lu Chenghong sa malakas na espiritu ng pakikipaglaban, at talagang oras na para sa isang showdown. Hindi mo kaya, sumugod lang ako sa first place. Gusto ko itong unang lugar. Ibinuka ni Chen Lei ang kanyang bibig at sinaktan ang tatlo ni Fang Kangyo. Sabi mo first is first. See you sa 5th area. Hindi na nakipag-usap ng kalokohan si Di Jiuyang kay Chen Lei, marahas siyang bumangon at sumugod patungo sa ika-5 lugar. At si Lu Chenghong at Fang Kangyo ay sumugod din sa ika-5 lugar sa unang pagkakataon, at nawala sila sa isang kisap mata, naiwan si Chen Lei na mag-isa. Bitawan mo ako, bakit ang tatlong lalaking ito ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa mga kuneho? Nang makita sina Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong na nawala ng walang bakas sa isang kisap mata, at maging ang mga scorecard ng 20 tao na nakahandusay sa lupa ay hindi nakolekta, hindi napigilan ni Chen Lei na matigilan. Sa isang kisap mata, naunawaan ni Chen Lei at sinabi sa kanyang sarili, Dam, ang tanga mo, itong tatlong tusong lalaki. Gusto lang maintindihan ni Chen Lei kung bakit mas mabilis tumakbo si Fang Kangyo, Di Jiuyang at Lu Chenghong kaysa sa mga kuneho. Matapos talunin ang King Kong Violent 8, ang tatlong taong ito ay nasa dulo na ng labanan, at ang tunay na chi sa kanilang mga katawan ay ganap na natupok. At pagkatapos nilang lunukan ang tableta, wala na silang panahon para magpino, hinarap nila ang pagkubkob ng higit sa 20 katao mula sa pangkat ng pangangaso, pigil ang hininga, at natalo ang higit sa 20 katao. Ngunit sa oras na ito, ang tatlo sa kanila ay ganap na nailabas ang kanilang buong potensyal, at hindi na sila maaaring magkaroon ng anumang kapangyarihang panlaban. Labis ang inggit nilang tatlo kay Chen Lei, dahil walang nakakakita sa lalim ni Chen Lei. Sa makatuwid, ang tatlong tao ay tuwang-tuwang tumakbo palayo at palayo kay Chen Lei. Takot silang sunduin ni Chen Lei. Muli lamang silang lilito sa harap ni Chen Lei hanggang sa mabawi ang kanilang kultibasyon. Mukha ba siyang kriminal na nagsasamantala sa iba? Madilim ang mukha ni Chen Lei at sinigawan ang tatlong taong aalis. Gayunpaman, si Chen Lei ay lihim na nagbuntong hininga sa kanyang puso kung naisip niya lang ito. Tiyak na aalisin niya sina Fang Kangyo, Di Jiuyang, at Lu Chenghong sa tapat na paraan, makatipid ng labis na pagsisikap. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para sa hands-on ay napalampas na. Sayang at pinalampas din ni Chen Lei ang pagkakataong ito, kaya imbes na bamantong hininga ay isa-isa niyang inipon ang mga scorecard ng 20 taong nakahandusay. Ang bawat isa sa mga scoring jade medal na ito ay kumakatawan sa 1,000 kontribusyon na puntos, na isa ring kapalaran, kaya paano ito itatapon sa lupa? Matapos ayusin ang mga badge ng jade ng mga pagkakakilanlan ng mga taong ito, ibinaling nila ang kanilang mga mata sa mga storage ring ng mga taong ito, at sa wakas ay sumuko na sa pagnanakaw sa napakaranggal na mga taong ito, lumiko at umalis, at nagmamadaling pumunta sa huling antas. Talagang pagod na pagod si Chen Lei sa mga sandaling iyon. Sa abalang proseso, nakahanap siya ng mas ligtas na lugar at nagpahinga ng 1 oras. Ang kanyang espiritu ay bumalik sa kanyang pinakamataas na estado, at pagkatapos ay sumugod siya sa huling antas. Bago ang huling antas, si Chen Lei ay hindi sabik na pumasok dito,
ngunit sa halip ay nagmamasid mula sa labas. Ang huling antas na ito ay nangangailangan din sa kanila na mangolekta ng mga token, pagkatapos ay ibigay ang mga token sa gatekeeper upang makumplito ang pagsubok. And if you like my videos, please like, share, and subscribe to